tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning, Director Telma. At sana nasa maayos na kalagayan yung ating mga listeners ngayong Friday, August 24. Thank God it's Friday. Kasi pag Friday, syempre, ang ating programang laging hinihintay. Oy, marami na tayong followers, alam mo ba? Oo, ito na ang kanilang tipo ng programa. Kamusta ka naman? How was your week, partner? Mabuti, Director Telma. Oo. Mabuti, in spite of yung mga kaganapan, nitong buong linggo na ito. Lahat tayo ay nakikiramay sa mga naiwanan ni Secretary Jessie Robredo. At alam mo, kami sa DTI, nanghihinayang talaga kasi meron kaming partnership with DILG. Ito yung aming programang BPLS. Ayun. Na kung saan ang ating mga kaugnayan dyan, yung mga local government units. Ano ba yung BPLS? Yung Business Processing and Licensing System. Na kung saan ay gusto nating i-streamline at saka i-automate ang mga procedures para mas aya-aya at mas kaigi-igi para dun sa ating mga negosyante. Okay. Kailangan din syempre dyan yung suporta ng mga opisyal, di ba? Lokal na pamahalaan. So, dyan pumapasok din yung naiambag ni Secretary Jessie Robredo sa mga programa ng DTI. Correct. Naumpisa na yan. So, sana ay magtuloy-tuloy, kahit na yung siyempre mababago na yung liderato dyan sa DILG. At ito'y yung para sa good governance na kanyang naumpisahan. So, we want to be able to streamline and automate para mas mabilis ang proseso para sa ating mga businessmen, mga entrepreneurs. Correct. At bago tayo magtungo mga kaibigan sa takbo ng ating palatuntunan, bahagi po ng Ang Tipo Kong Negosyo ngayong Friday, papasukin muna natin ito live report mula sa Radyo ng Bayanaga, si Pax Rengalota. Pax, good morning. Yes, maraming salamat. Magandang umaga. Dito pa rin tayo sa Pili Airport. Samantalang tuloy-tuloy na tuloy-tuloy ang coverage natin dito sa Departure Honor na bilang pagbibigay pugay kay Sec. Jessie Robredo. Napag-alaman natin na umusan na ang funeral march simula ang Archbishop Palace at hanggang dito sa Pili Airport. Pansamantala, naghanda na dito sa Pili Airport at nandito na ang departure honor na ibibigay ng Philippine National Police mula ito sa Campo Crame. Ayon sa Task Force Commander, Police Senior Superintendent
Bubelia, na siya rin ang Deputy Director for Regional PNP Operations, na ito ay composed ng tatlong kumpanya, both policewomen and policemen. At makikita natin ang gala uniform at naiiba rin sa kasuotan na pang araw-araw ng ating mga PNP. Kung ating ilalarawan, ay parang mga PNA sila na nakakulay navy blue, asul na asul ang kanilang pinaka-uniforme, pataas at pababa at mayroong mga naka-linings na pula. Pero naiiba, yung ang kanilang sombrero ay parang sombrero ng Kastila. Kompleto na, nasa taas na ito ng Pili Airport. At samantalang nakasabay na rin ang banda. Ito pong grupong ito ay mismo direkta mulang Campo Crame. At nakikita rin natin ang mga opisyal ngayon ng Philippine National Police nandito na sa ground ng Pili Airport. At naghanda na ng gaganaping departure honor dito sa airport. At dalawang aeroplano nakahintay, isang private plane, 20-seater na double engine chartered plane ang tawag ayon sa mga opisyal ng aeroplano dito ngayon sa Pili Airport, at isang commercial flight ng Air Philippines. At pag-alaman natin, ito yung sasakyan ng ating mga opisyal, cabinet secretaries na sumabay dito sa funeral honor na ibibigay kay Sec Robredo. Samantalang tinitingnan natin dito sa daan, papasok sa Pili Airport, yung funeral march hanggang ngayon ay malapit na. At maraming mga miyembro ng PNP ang nakalatag ngayon dito na magbibigay ng direksyon sa sino mang aakyat at bababa sa Pili Airport. Bukas naman ito sa ating mga lahat ng ating kasamahan, maging local o national media na umakyat dito sa national Pili Airport. Nandito na ang ilang mga opisyal ng lokal pamahalaan sa Pili, lalo na ang mayor mismo ng Pili, walang iba kundi si Mayor Tampong Galonta. Siya palagi na nag-send off at bibigay ng seremonya sa mga dumarating at paalis. Kaya lang medyo wala siya. Kanina sabi ko magkakaroon kami ng interview. Ang samantalang hanapin natin muna. Mayor. Parang pumunta sa isang holding area, yung mga opisyal ng lokal na pamahalaan dito sa Pili Airport. Isang holding area siguro, nandun sila upang sabayan ng ilan pang mga dignitaries na ngayon ay narito sa Pili Airport. Samantala yung chartered plane na sasakyan ng 20-seater, dito ilalagay yung coffin, yung metal casket, ililipat sa isang wooden casket mamaya at hinihanda na, teka muna, nakalampas na pala tayo sa palugit ng ating mga Philippine National Police kasi tinitingnan natin aktual yung mga ginagawa rito ngayon sa Pili Airport. Lumampas na naman. Pax? Yes, go ahead. Sige, babalikan ka namin mamaya. Okay. At mag-report ka lang pag may mga bagong kaganapan dyan sa inyong area. Pansamantala mula rito sa Pili Airport, PBS, Radyo ng Bayan Naga, Pax Rengalota, konektado ka. Maraming salamat si Pax Rengalota mula sa Radyo ng Bayan Naga. Kaugnay po yan mga kaibigan sa pagtatransport ng labi ni Secretary Jessie Robredo from Naga. Dadalhin po yan sa Manila para naman sa public viewing dito sa Palasyo ng Malacanang. Meron na tayong 23 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Ang tipo kong negosyo. Ang
Ang tipo kong negosyo, inyo pong napapakinggan sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz at sa aming kapatid na himpilan, ang DWBR-FM, 104.3 MHz. Ako po si Tess Ramirez. Kasama rin po. Dito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At syempre, ang ating, bagamat hindi masyadong kagandahan ang mga nangyayari, life must go on. Yes. At the radio program must go on. Kaya balik tayo sa ating topic for today. Ang ating tema sa episode na ito, Go for Goma. Aba, Oo. magiging bisita Goma. ka natin si Goma. Hindi Ay, Sorry diba? Hindi si Goma. Ang pag-uusapan natin po ay ang rubber industry. Ito Ayun. pong darating na September. Kailan nga ba yun? Marela, kailan yung ating prime? 18 and 19, ayun. So darating na September 18 and 19 ay may magaganap po ang kauna-unahang Rubber Investment and Market Encounter or PRIME. Diyan po gaganapin yan sa Holiday Inn sa Clark, Pampanga. Ngayon, bakit ba tayo nagfo-focus sa rubber? Bakit Partner? nga ba? Oo. Alam mo ba na yung rubber tree merong 50,000 uses? Ang dami. Ang dami Oo, pa naman gamit 50,000 paraan para magamit ang rubber. Oo, yung mga latex gloves, alam mo ba galing yan? Unang-una pala yung gulong. Gulong ng sasakyan. Gulong ng sasakyan. Galing dyan sa rubber tree. Yes. Pero ang dito sa Pilipinas, ang natin, 99% ng ating rubber ay dyan sa Mindanao nang gagaling. Yung mga plantations natin dyan nang gagaling. Natatandaan ko, Director Telman, itong month of May, binisita ni Agriculture Secretary Pro si Alcala yung Zamboanga. Oo. Kasi marami dong rubber tree plantation. Oo, Tapos oo, nagbigay rin na agricultural equipment, yung DA, para suportahan yung nabubuhay talaga? ng ating mga kababayan doon. Oo. Pero yun nga mga small, lang yan small farmers, mga 3 to 10 hectares. Pero ang kailangan kasi natin, talagang tonelada. So, kailangan magtanim pa tayo ng maraming rubber. Alam mo ba, yung Pilipinas, 1% lang ang kinocontribute niyan dun sa global production ng rubber. Ganun lang kaliit? Ganun lang kaliit. Ilan ba yung pangangailangan natin ng rubber? Marela, ano yung total demand? Mamaya, Okay, tanungin natin sa ating panauhin. Unahin natin, ano ba ang may roadmap na ba ang rubber industry? Unang-una. Ano ba yung sinusundan natin ngayon, Na, kumbaga, expansion plan, how to develop the industry into a really productive. Kasi alam mo yung nag-iisang rubber company na lang dito, yung Yokohama. At kokonti lang ang sinosource sa atin. Nag-i-import, alam mo ba yon? Naku, paano Oo. na lang yun? So, Ang dapat daming makopo natin lahat ng pangangailangan kanilang dyan. pangangailangan, di ba? Dahil narito sila sa atin. Okay, so, ang una natin panauhin, ang presidente ng Philippine Rubber Industries Association Incorporated, o PRIA. At president din siya ng Mitsubishi Belting Philippines. Magandang umaga po, Mr. Christopher Chan. Magandang umaga ho. Yes, welcome po to the program. Live po kayo sa Radyo ng Bayan at sa Business Radio. Good morning ho sa inyo lahat. Opo. Napatawag po kami dahil gusto namin sanang makakuha ho sa inyo ng mga impormasyon tungkol po sa ating rubber industry. Kamusta na po ba ang ating industriya sa rubber? Maayos naman ho, pero nangailangan pa rin ng malaking tulong sa ating gobyerno dahil tayo napag-iiwanan na rin ho tayo ng ibang mga bansa. Naku, bakit ba ganun lagi ang storya ng Pilipinas? Lagi na pag-iiwanan. Tayo nag-uumpisa tapos ginagaya tayo, hindi ba? Tapos tayo naiiwan. Mga few years back, tayo ay isa sa mga top producer ng mga rubber, pero sadly, ngayon, sa listahan ng association ng mga natural rubber producer, pumapang 8 na tayo sa 11 miyembro nila. So, ang ginagawa natin, ang produkto natin goma, nagre-represent lamang ng 1% lang sa buong goma ng buong mundo. Nakakalungkot naman yun. Ito po bang ninyo, asosasyon, yung PRIA? Ano po ba ito?
Actually, ang PRIA, this is called Philippine Rubber Industries Association, no? Ito ay isang association na composed of ng mga miyembro nila, mga planters, processors ng natural rubber, mga manufacturer ng mga rubber products, at mga traders ng mga rubber raw materials saka supplies. So may mga sa ngayon may mga mahigit 50 miyembro kami na nagre-represent sa industriya natin sa rubber. I see. Nationwide po yun. Alin ho? Nationwide po. Actually, more concentrated now sa Metro Manila kasi because of the logistics, medyo kukunti lang ho na miyembro natin na galing sa talagang rubber producing province na sa Mindanao. May ilang miyembro tayo galing Mindanao pero hindi ho natin makumbinsing sumali ang karamihan dahil medyo malayo sila sa Mindanao at itong association natin Rubber PRIA na naka-base dito sa Metro Manila. Meron po bang roadmap ang rubber industry? Ano po ba yung sinusunod na kumbaga Actually, meron sa ngayon na craft ng roadmap ang dalawang through collaboration with two government agency, no? We have the roadmap being prepared by the Department of Agriculture. Ang in charge ay si Professor Rolando T. ng University of Asia Pacific. Siya ang kinomission ng Department of Agriculture to craft the roadmap. Sa upstream yan. Yung upstream, that consists of from yung start, no, planting hanggang processing. Okay. Tapos dito sa site naman ng DOI, may na-commission din sila isang si Professor Leoncio Cobillas sa UP Institute of Small Industries Institute para siya naman mag-craft ng rubber roadmap naman sa upstream dito sa mga gumagamit ng mga goma sa mga manufacturer, sa mga downstream industries pala. So sa ngayon, simultaneous dalawang government agency natin is working on crafting a roadmap for the rubber industry. I see. So in collaboration with us in PRIA. I see. Okay. Dito po sa nalalapit na Prime 2012, ano po ang magiging partisipasyon ng PRIA? Actually, we are co-partner with DTI and DAE sa project na ito, no? We are tumutulong tayo sa pag-promote, sa pag-invite sa mga participants, particularly yung mga members ng PRIA, mga other fellow stakeholders ng rubber industries, yung mga kaibigan natin sa industriya, saka yung mga may interest. So, kung sino ang nakikita natin na magkaka-interest dito, pinapadalhan natin ng invitasyon para dumalo dito sa Prime 2012. At ang partisipasyon din ng PRIA ay kasi diyan doon sa Prime there is what we call market matching, investment matching, no? Doon pumapasok ang ilang miyembro ng PRIA na sila magsisit doon para magkaroon ng pagkakataon na malapitan ng mga rubber producers para mailapit yung end users doon sa mga rubber planters, processors. Mga local lang po ang nandun, local buyers. Sa ngayon, intention is for the local buyers, yes. But there was suggestion to invite some foreign buyers. We do send out some invitation to foreign buyers. But right up to now, we haven't had any confirmation na dadalo sila, no? But ang intention ng Prime talaga is talagang ang local muna. Okay, Mr. Chan, para po sa kabatiran ng mga listeners natin, ano po bang mga rubber products yung gawa dito sa Pilipinas? Ang pinakamalaking gumagamit ng rubber, ang pinakakilalang rubber products ay yung mga gulong ng sasakyan. Sadly speaking, isa na lang ang natitirang gumagawa dito sa Pilipinas, yung Yokohama. Dati, nandito ang Goodyear, Goodrich at Firestone. Ngayon, wala na rin sila. Nagsara na sila at lumipat na sa ibang bansa. Bakit po? Hindi na rin sila makapag-compete kasi yung production cost nila, ayon sa kanila, medyo may kataasan na, kaya medyo nahihirapan sila mag-compete, no? So, saka ang market na isang mas marami sa ibang bansa. Saka nawala na dati, strategically, kasi may plantation sila dito sa Mindanao na pinagkukuhanan ng ginagamit nilang raw material sa rubber.
nung huli na subject sa carp, no? Kaya nawala yung mga plantation nila na i-distribute sa mga individual farmers. So medyo nawala yung edge. Kaya medyo nahirapan sila mag-survive dito. Kaya nag-decide silang lumipas sa ibang bansa. Ano po? Only Yokohama. Ito, lately lang ang Yokohama at they're enjoying certain privilege because they're located at the export processing zone sa Clark. Yes. Ano po ba ang world demand for rubber, for natural rubber? At ano po ang ating ambag doon? How are we contributing? Ang talaga sa ngayon, ang siguro, I'm not very sure about the data, no? But sa ngayon, if I'm not mistaken, may ang ibig niya sabihin sa buong demand. Opo. Demand ng buong mundo. Opo. Sa buong mundo sa ngayon, sandali tingnan ko lang kung siguro may mga 10,000, mga 11,000 kung ang estimate nila sa ngayon mga 11 million tons of rubber ang kailangan sa buong mundo, ang ginagamit sa buong mundo. At yan ang pinoproduce ng mga lahat ng rubber producing countries. Okay. I'm sure. Pero sa Pilipinas, 1% lang ang doon. Ang pinakamalaki ang Thailand, sunod ang Indonesia at Malaysia. Naku, so marami tayo kailangan gawin palang partner para makahabol. So Mr. Chan, imbitahan po ninyo yung ating po mga taga-subaybay. Baka merong interesado na pumunta dyan sa Prime. Okay. Yan, nananawagan ako at inibita natin ang lahat ng mga kasama natin sa industriya ng goma, mga cable stakeholders, at sino man may interest sa industriya ng goma na mag-attend dito sa Prime 2012 na gaganapin sa Holiday in Clark sa September 18-19. Palagi ko, ito ay unang industry event to na talagang para sa rubber industry at ang PRIA ay fully supportive sa initiative na inumpisa ng DTI at saka DA dito. Okay. Sana makadalo lahat. Thank you very much, Mr. Christopher Chan, Presidente po ng PRIA. Maraming salamat din ho. Good luck po sa Prime. Thank you ho. Thank you ho. Yung condom ba? Rubber din yun? Rubber yun. Ha? Sa pagkakaalam ko Galing din ba yun sa natural rubber plant? Yun ang... Hindi natin na itanong kay Mr. Chan. Oo nga, kasi marami rin gumagamit niyan, di ba? Oo. Para makontrol ang dami ng pamilya. Kailangan natin yan yung pag-control sa populasyon sapagkat lumulobo na nga. Dami na ng mga tao dito sa Pilipinas. Naku, lagot ka sa simbahan. Ha? Lagot ka sa simbahan. Pero utos ng Diyos yun, supilin. Ang populasyon, yung dami. Utos diba? ba yun ng Diyos? Kontrolin. Di ba sabi magparami? May karugtong yun Meron ba? Humayo kayo at magparami pero humayo kayo sabihin, at magparami. Yung karugtong, ayun, minsan nalilimutan na nila May karugtong pa po yun. Dapat kontrolin. Okay? Meron na tayong 37 minutes makalipas ang 8 o'clock. Magbabalik po kami. Sandali lamang po. Saan mang sulok ng mundo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. At ang ating pinag-uusapang negosyo ngayon ay ang negosyo ng rubber. Goma. Akala ko, makikita ko na ng personal si Richard Gomez Kasi goma siya Pala, Wish mo lang. Wish lang natin, di ba?
Okay. Subukan natin sa susunod. Aha. Mag-interview naman tayo ng celebrity. Oo nga, Diba? Mariela. Sige. Mag-invite ka, ha? But for now, ang ating kakausapin ay ang project director ng Prime. Mula po sa DTI, ang Assistant Regional Director na si Miss Siti Amina Hain. Good morning, Siti. Yes, good morning. Yes, madam, kamusta po? Ay, mabuti. Kakatapos lang po ng inyong Ramadan. Ramadan, yes. Katatapos lang. So, nandito ako ngayon sa Kidapawan for the first Regional Rubber Congress hosted by the Chamber of Commerce. I see. Okay, Yes. pero for now, pag-usapan natin itong Philippine rubber industry. Investment in market encounter. Yes, okay. Okay. So how are preparations coming along? Okay. Right now, we have, I guess, aabot na ng mga 300 ang confirmed participants all over the region. And we're getting lots of confirmation from Luzon. It's really very inspiring. Yes. Hello? Yes, hello. Oo. Even for our speakers, we have confirmation from speakers. The speaker that we have invited from Singapore, from the International Rubber Study Group. He's with me right now because he's also a speaker here at the Rubber Congress in North Cotabato. So he has already confirmed. I see. And so far we are moving pretty well in our preparation. So we are hoping that a week before we will already be all set for the Prime 2012 in Clark, Pampanga. Unang-una, ARD-CT, bakit ba natin naisipan sa DTI na mag-organize nitong market encounter na ito? Yeah. The market encounter or the Prime 2012, the first Philippine Rubber Investment and Market Encounter, is actually the first industry event in the country that will focus on, providing access to market and investment opportunities. There are conferences in the past, pero focus kasi on technology, development, or research. But this time, this is the only activity that will be focused on investment and market. So we would like, for example, to improve access to market by linking the producers directly with the manufacturers. We want actually not naman totally to prevent them from dealing with the marketing agents or yung mga buying agents, but we want to introduce them direct to the market. We also would like to provide access to new technology, enhance product quality, kasi this is one of the problems actually is the product quality, or comply with the standards kahit na voluntary standards, but it is the requirement of the market. So we want to expose them to this is the quality requirement of the market, and there are some standards that you have to follow for you to easily access the market, both domestic and international. And we also would like that this Prime be an avenue for them to create business alliances, network with their peers, with the buyers, with the investors, possible partner for example, in plantation development or even in the downstream industry. We would like to encourage them to partner with possible investors who would like to invest in rubber product manufacturing. That would actually be down to expanding the market more. Okay. So yun yung ating objectives in conducting the first Philippine Rubber Investment and Market Encounter or the Prime 2012. Okay, sige. City, marami pa tayong pag-uusapan pero meron tayong flash report muna mula Naga. Standby lang, ha? Okay. Thank you. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan. Naga, nasa linya natin si Pax Rangalota. Pax, come in. Naputol. Muli, Ayan, okay. magandang umaga. Dito pa rin sa Pili Airport, kasalukuyan nasagawa na ang departure honors para kay Sec. Jesse Robredo. At kanina pa, si Presidential Spokesman Edwin Lacerda ay siyang nangasiwa ng lahat-lahat ng mga dapat gawin dito. Yung dalawang aeroplano, isang commercial flight at isang chartered plane, ngayon ay naka-standby dito sa Pili Airport. Nandito na rin ang
escort and honor guards ng Philippine National Police. 130 lahat sila na kasama na ang banda. At mamaya lang magkakaroon ng seremonya pagbibigay ng pugay kay Sec Robredo at ito'y nagsisimula na. Lahat ng mga Bicolanong general ay siyang tinawag na poll guards na siyang magdadala ng labi ng coffin at ito nga ay ilalabas na sa funeral car. Ito pong 8 mga Bicolanong general ay sila 1-star General Police Chief Superintendent Bernardo Florese, isa po itong taga Lagunoy, Camarines Sur. Police Chief Superintendent Henry Rentoy, isang taga Naga. Police Chief Superintendent Victor Jona ng Daet, Camarines Norte. Police Chief Superintendent Federico Lasiste. Si Bureau of Fire Protection Chief Superintendent Santiago Laguna. Si Chief Superintendent Arnie De Los Santos ng Regional Office ng PNP. Nandun po at kasama katabi ang may bahay. Duting may bahay ni Sec Jess Robredo, si Attorney Lenny Robredo, ang kanyang mga anak na sina Jillian, Patricia, at isa pa, 3 lahat ng mga babae ay nandito rin at mga kamag-anak ng malapit ni Sec Jess Robredo. Ay lang sa mga cabinet secretary na sasabay na rin sa departure honor. Yan po, andahan, inuusad ang metal casket ni Sec Jess Robredo ng 7 mga general na Bicolano. 6 po ang mahawak sa pole at isa ang nagbibigay o kaya commander. At dinala po dito sa may red carpet sa gitna ng Philly Airport. Habang sabay naman ang tutog sa banda ng PNP. At ito nga hinarap na dito sa escort and honor guards ng Philippine National Police. Kalahati mga policewomen, kalahati ng mga policemen. At yun nga, pansamantalang natigil muna ang banda at nagkaroon ng pagpupugay ang mga general at dahan-dahan naglalakad papalapit ang butihing asawa ni Sec Robredo, si Attorney Lenny Robredo. Nakaitim ang 2 anak, nakaputi ang isa ay nakaitim. Si Butch Robredo ang walang ibang kapatid na lalaki ni Sec Jess Robredo. At iba pang mga babaeng kapatid, 3, 4 na mga babaeng kapatid ay nandito. Yan ang tanghal or ng ating PNP nakatanghal sa harap ng casket. At ito yung banda ng Philippine National Police. Dahan-dahan at habang nakatigil lahat. Yan po ang tutong ng banda. Habang nakapugay ang lahat ng mga Bicolanong general sa harap ng casket ni Sec Jess Robredo. Yun po ang banda. At patuloy po ang seremonya na ginaganap dito sa Philly Airport. Muli nagbigay ang commander ng kautusang baba na. Yun, naka-stand at attention ang lahat ng mga members ng Honor Guard ng Philippine National Police. Ilan sa mga opisyal ng kapalan ng lungsod ng Naga, ilang mga bawad ay nandito na rin, mga punong barangay ng Concepcion Grande at buti may bahay na isang malapit na kaibigan ni Sec Jess Robredo, manang-ibal si punong barangay Elmer Baldimoro, at ang puting may bahay ay kasama po rito. Yun, dahan-dahan na po dinadala ng mga poll guards ng mga general na Bicolano ang casket, metal casket ni Sec Jess Robredo. Departure honor ang tawag po rito habang sinasabayan ng
mahinahong tugtog ng banda ng PNP. At kung natin titingnan kung ilang bus ba itong sumabay kanina, nandito po lahat sila sa baba. Hindi na nga po makapasok dito sa taas ng Philly Airport. Yun na po, dahan-dahan, dadali na po sa isang chartered plane na nakabang na po kanina pa. A 20-seater. At iakyat po yung metal casket ni Sec. Jess Robredo. Ayon po sa ating sa ginawang briefing sa atin kanina, ito po ililipat sa isang wooden casket. Kasi papakaram po ng airport or na pag ganito ay dapat ilipat. Yung metal casket ay ipapasok sa isang wooden casket. Ganun po ang mangyayari dito. So, malapit na po doon sa nakahintay na aeroplano. Dala po yung picture ni Sec. Jess Robredo na inilagay sa kulayan nung siya ay nakahimlay sa Archbishop Palace. At ito rin ang larawan na ilalagay sa Kalayaan Hall sa pagbibigay-pugay kay Sec. Robredo. Yung po, nagwawagay ang bandila na nakalagay sa ibabaw ng metal casket ni Sec. Jess Robredo. Malapit na po ito sa aeroplano at ipinuponsisyon na po na ipasok doon sa likod ng RPC 1099, isang chartered plane, 20 seaters. Prototype po ito nung sinakyang aeroplanong nag-crash. Ito po ay mas malaki. Maliit po yun kasi 6 seaters lang. Pero ito ay 20 seaters. Yun, itinigil muna sa ulihan ng aeroplano habang nagpupugay ang mga Bicolanong general at ang buting may bahay nasa likod at mga anak at mga kapatid at kamag-anak, malalapit na kamag-anak ni Sec. Robredo at ni Atty. Leni Robredo. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng white. Yun, ipapasok na po ang wooden casket doon sa loob ng ulihan ng chartered plane. Dahan-dahan habang naka-atensyon naman lahat na mga honor and escort and honor guards ng Philippine National Police habang sabay ng dahan-dahan ang banda ng PNP. Dito sa airport lahat nakatayo. I mean, tingin lahat doon sa sinasawang seremonya. Yung buting may bahay nakahinto sa likod na bahagi, sa likurang bahagi ng aeroplanong chartered plane, habang yung iba ay paakyat na doon sa chartered plane. Habang ang si Atty. Leni nasa tabi ni Chief Superintendent Arnie De Los Santos, sa Regional Director ng PNP sa Bicol, at yung tatlong anak ay nasa bandang likod. Sina Gillian, Patricia, at yung isa pa, Aika. Yung panganay si Aika, pangalawa si Patricia, at si Gillian, yung bunso. At habang yung mga general na Bicolano ay nagsagawa ng kanilang huling pagpupugay sa departure honor, yun, bumaba na yung mga poll guards at yung immediate family ni Sec. Robredo nasa likuran pa rin with Atty. Leni Robredo, yung tatlong anak nasa likod ng chartered plane. Samantalang yung mga kaibigan kapatid ay sasakay na sa isang Air Philippines commercial flight. Ngayon habang may mga kausap doon sa baba at yung ating mga iba pang mga cabinet secretaries ay paakyat na rin doon sa flight ng Air Philippines. Ganun pa rin ang mga general nasa hulihang bahagi ng chartered plane at yung immediate family. Si Atty. Leni ay naghihintay pa rin at yung tatlong anak. Sila lang po ang naiwan sa bandang likuran ng chartered plane habang inayos yung metal casket ni
ng gimawong si Sec. Jesse Robredo. Mainit ang panahon dito sa Pili Airport. Kanina pa, simula kanina hanggang ngayon. At talagang sinabayan magandang panahon sa departure honor na ito na ginagawa ngayon sa Pili Airport para kay Sec. Jesse Robredo. Hindi pa rin umalis ang mga general sa likuran ng chartered plane at nandun pa rin si Atty. Lenny at yung tatlong anak nasa likuran. Hinihintay kung ano pa ang mga susunod habang yung Air Philippines na commercial flight ay paakyat na rin yung mga cabinet secretaries at iba pang mga sasama papunta sa Metro Manila. Direkta sa Palasyo Malacanang para sa honor na ibibigay rin kay Sec. Jesse Robredo. Fax? Yun, nakatigil pa rin ang chartered plane ng RPC 1099 habang yan, dahan-dahang naglalakad si Atty. Lenny sa bahaging likuran. Paakyat na at dito dadaan sa likuran ng chartered plane at tatlong anak. Yun, nandun ang labi ni Sec. Jesse Robredo kasama ang kanyang butihing may asawa na si Atty. Lenny Robredo at tatlong mga anak na babae. So bumaba na si Chief Superintendent Am de Los Santos, Regional Director ng PNP at sabay na sa 8 mga general na Bicolano sa bandang likuran ng chartered plane at yes, si City Kagawad Nathan Sirio ay bumati rin dito sa atin kasama sa airport. Lahat ng mga kagawad ng Naga City ay nandito rin sa Pili Airport sa departure honor na binibigay ngayon kay Sec. Jesse Robredo. So halos mapuno rin ang Pili Airport sa taas. Pero sa baba, talagang nakapila lahat ng mga sasakyan at naglabasan po ang mga nakasakay doon. At huling tanaw sa departure honor na to at muling babalikan sa darating na linggo sa pagsalubong arrival honor muli sa muling pagbalik ni Sec. Jesse Robredo sa darating na linggo. Doon, daan na rin sasara na ang hulihang bahagi ng chartered plane. Hudyat na ito'y paalis na rin habang nakapugay, nagsasaludo ang mga general na nag-asid doon kay Jesse Robredo sa loob ng eroplano at inaayos na rin ng mga crew na chartered plane. Yun, pumasok na ang isa at yung pole na sinakyan ay ibababa niya, dadalhin na rin dito at aalisin na sa may bahagi ng eroplano. At nakikita natin sa bintana ng charter plane ating nasisilip na nagsisiupuan na kasama doon si Atty. Lenny Robredo at ang tatlong anak. Ang siyang nakasakay lang doon sa charter plane na ngayon handa na rin lumipad punta ng Villamor Air Base. Nagpupugay, nakahansalot ang mga general ngayon. Hulihang bahagi ng Oyun, nagbaba na at nagbigay ng kautusan ng commander. Yun, gumagalaw na sila, umarap sa kaliwa at yun, dahan-dahan na rin naglalakad, paalis, iwalay na sa chartered plane upang bigyan na rin ng lugar na makalipad na itong aeroplano. Ulitin natin ang mga Bicolanong general na to, sila Chief Superintendent Florese, Chief Superintendent Ranyola, Intoy, Jonah, Lasiste, Laguna, de Los Santos. Yun, malis na rin. So, clear na. Wala nang sumasakay dun sa commercial flight ng Air Philippines. At yung ilang lahat mga pasahero, ayun, nag-clearing na rin sa Pili Airport ng mga nanditong miyembro ng PNP nangasiwa sa pagbibigay ng pugay
kay Sec Jesse Robredo. Yun, umanda na rin po yung LEC ng chartered plane at siyang unang lilipad habang lahat nakatoon ng tingin ng ating mga nagbibigay ng hugay ang escort and honor guards. So, ito po ang departure honor na sinagawa ngayon bilang bahagi ng funeral rites kay Sec Jesse Robredo sa departure honor na sinagawa ngayon dito sa Pili Airport. Mula rito sa Pili Airport, ito ang inyong lingkod, Pax Ringalota ng PBS, DWRB, Radyo ng Bayan Naga, konektado ka. Okay, maraming salamat sa iyo, Pax Rengalota. Lalo rin tayong oras. Naku, kinain yung ating oras ng programa. Anyway, pagpapatuloy po natin yung ating pagtalakay sa rubber industry, market encounter, and investment mart sa susunod po natin na episode sa susunod na Friday. Next Until Friday then, po yan. mag-ingat po tayong lahat at laging magdadasal. Maraming salamat. Have a nice weekend. At ito po yung likod, Selma Dumpit Murillo. Ako po naman si Tess Ramirez. Maraming salamat kay Miss Marela Jem Castro at kay Engineer Lita de los Santos. Bye! Have a nice weekend!